pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di mo malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yo, ha! Welcome sa... Ayusin ko na konti ito, ha? Yan. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batasyo. Ang hirap tumingin sa camera, pare. Kumusta kayo? Eto, MZ tuloy. MZ, Cripply, yo. Spatan natin. Ewan ko, parang lumagpas sa radar ko to. Tingin ko hindi ko pa talaga napapanood. Gaya nga sa inyo, tumitingin-tingin ako ng previous battles. Gusto ko na sana manood ng mga napanood, kahit napanood ko na gusto kong balikan. Pero pag nakakita ako ng tingin kong solid na battle na hindi ko pa napapanood, parang dapat kong panoorin. Dapat ko unahin, kumbaga. So, eto, isa to sa tingin ko. Yeah. Sana magustuhan nyo rin. At, yun, simulan na natin. Congrats nga pala sa uprising yo. Nakita ko naka silver play button na. Yeah. Abangan nyo, may mga paparating ngayong taon sa uprising. Ilang albums yan. Tapos bars, technical. Tapos minsan yung mga singit niya na one-liner, dun pa may punchline kesa sa fourth line. Sa tingin ko pa minsan. Pero tingin ko ang kahinaan ni M-Site is yung parang hindi talaga siya effective sa mga tao. Hindi ako pwede magpabaya. May mga taong nakatingin sa'yo kada nakakyat ka sa entablado eh. May mga nai-inspire ka. Meron ako ligang pinapatakbo na binubuo ng mga baguhan na hindi pwedeng makita nila sa akin yung mga bagay na ayoko makita sa kanila. M-Site, like there's only one name that you can time. Cripply, tol, good luck. Galingan natin. Bigay natin yung best para sa tao. Ahon para sa kanila. Good luck. Let's fucking go. Shoutout sa Flip Top, yo. Yeah, pagmamahal, pare. Alam ko, nasa eksena tayo ng pataasan ng ihi, palakihan ng bayag. Pagmamahal pa rin, pare. Tao pa rin tayo. Binabati ko si Dick tayo, tsaka si Shrink. Nasa Australia sila, yo. Tangina, shit. Si Mav, binabati ko, syempre. Kasama ko sa Supremo yan. Yo! Flip Top! Round 13, Day 2, Hi, dito pa rin. Arik. Flip Top Warehouse, San Juan City. First time lang natin gagawin to. Mamaya mapapaliwanag ko. Flip Top magkayay para sa partay natin laban. Ha, ano yun? First time lang natin i-advance yung mga battles. Bahala na yung paliwanag na yun. Sa kanan, Naga City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Cripply. Kahit anong gawin, hindi ka magaling, ikay one shot, tembuang, panis ka dito sa flow ko na pang is, SpongeBob SquarePants! At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay M-Site. Init dyan Ano, hindi ko gets yung hate na nakukuha ni M-Site. Parang hindi niya din-deserve, diba? M-Site, Pastry Vapors, God Bars Clothing, shoutout sa buong Motus Battle League. Shoutout sa lahat. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, M-Site, sa ginawa mo at ginagawa mo para sa Motus. Nangangarap din ako na gusto ko ng sarili kong ganyan. Yeah, tingnan natin sa Canada. Malay mo. Inaano ko lang. Tingnan natin kung magmamaterialize, pero naiisip ko siyang gawin din. Yun. Sana umubra dito sa Canada. Why not? Diba? Salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin. So kung nanonood ka na taga-Canada,
taga-Canada ka, lalo na kung MC ka, anong tingin mo pare? Dapat ba subukan natin dito? Subukan ko gumawa. Siyempre sa lahat na nandito sa ahon, pasensya na kayo sa mga taong naimatay pa, tsaka naghintay para sa inyo to. Pinag-usapan na nila, mauna daw si Cripley. Tignan ang minuto dapat, pahinga natin. Unang banat, out 13, Cripley. Alam ko na kung hindi ko naparod masyado mga ahon 13. Tingin ko ito yung mga panahon na sobrang busy na kami naghahanda sa pag-alis namin. So, hindi ko na masyado natututukan yung mga bagay na yan ng panahon na yan. Ako'y di ganon kagaling mag-bars. Sa jokes, minsan di ganon kaswabe. Di nagfo-flow, di nagmumulti, at hindi ako nang bababae. Pero usapang sipag, determinasyon, grabe ko lumagari. Kaya ang pagtalo sa akin pare, kala mo kulab ni Looney at ni Lipcram kasi hindi yan mangyayari. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, hindi proud si Loons sa kalaban. Anong feeling na champion ka, tas kalaban mo ako lang? Nakakahiya, Brad. Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang Cyril Manabat. Mga 3GS, bangis mag-freestyle. Mga utak ang lalawak, pero pag may creep, kala mo reptile, kasi tong mga bayawak. Baka magreklamo kang dinadamay ko 3GS, tapos hindi to sa'yo rekta. Malamang 3GS ka, lang ang tirahin ko armaletra. Kabisado ko na tong laro, brother. Buong 3GS, ka-rival ko, kaso natapat ka sa gamer. Panisakin tong final boss. Kung tore ka ng grupo mo, sir, saktong Dota ML reference ay click kasi merong babagsak na tower, kaya mas lalakas yung clip. Hindi ako natatakot sa Hasbula. Putang ina mo kang Jejemon ka? Magnimedyas tapos slides, kala mo varsiting masinop? Ulul, tang ina nyo, mukha kayong bagong pahilot. Yung pormahan, Jimmy Butler, nung edad niya 13 anyos. Pero pag si Sight nag-basketball, putang ina, prime Jimmy Santos. Wala kang... Pero oo nga. PBA player si Jimmy Santos no? Pero kung isipin nyo, PBA player siya. Karapatang maglongsak. Tang ina mo, wak na nerdo. Ang pwede lang gumamit niyan ay si Sak Maestro. Sa simpleng angle, you suck. Ikay panis kay Creep, homie. Medyas ginamit pang atake parang Mick Foley. Di mo na-gets yung wrestling reference kasi nung bata ka pa, wala kayong cable. Tangina mo, magbabars ka lang. Panis ka sa style kung halo-halo. Sa sobrang dami nitong flavor. Ako yung maso sa Great Wall. Yung barumbado mong neighbor. Pag may topper, mas great form. Ikaw pag may shernan, ang resulta gay porn. Pinepwetang ka ni Shernan. At kaya ka nananalo kasi kada 4-bar setup mo, nagre-react siya ng let's go. Ganon si Tobey Maguire, let's go. Bawat punch ko, naka-high rest, let's go. Yun yung M-Site Gaming. Kaso may crowd na, iba na takbo ng oras na parang daylight saving. Punches mo, naka-high rest. Puta pang praning, anong high res? Baka swab test, bumenta ka lang nung quarantine. Tangina mo, pandemic champion. Parang Lebron ba? Sa small room ang lakas, puta wala siyang kaantas. Pero nung laban sa gubat, napakahina ng performance mo, my gosh. Ikaw ang perpektong halimbawa ng top 1 sa online class. Sanay akong underdog king ina mo. Past battles ko yung patunay. Kung palaliman, tutodo ko. Irerekta kita sa hukay. Mapapasakin yung trono mo. Tung contender, mas mahusay. Ako yung unang magkakampyong, hindi sumali ng isa buhay.
Nice. Ganda yan. Solid na first round as usual. Cripply. Nga pala Cripply, puta sana naman umabot sa'yo to. Wala kang Instagram so hindi kita makontak pare. Pero baka pwede kitang imbitahan sa PNP. Huwag ka naman maging kagaya nila Jonas na putang ina, napaka hard to get. Yeah, pwede ba yun Cripply? Sana mapagbigyan ako. Yeah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bigyan ko 10 points yung first round ni Cripply, no? Di ko rin nakita yung oras. Wala pang oras, no? Yung panahon na yan. Hindi pa lumalabas yung timer. So, yeah, enjoy lang natin yung battle. Huwag na natin isipin yung oras muna. Kumbaga, gusto ko lang namnamin din yung creativity ng parehas. Pero yun, first round ni Cripply, 10 points. Di mangyayari. Collab ni Looney tsaka ni Lipcram. Okay yun. Ano rin, malamang relevant ng time na yan. Tapos Bayawak, Reptile, Bayawak, di ba? So, yun, Armaletra lang naman tirahin niya, Armaletra. So, pinuntosan ko yun. Mga simpleng ganon pero effective, di ba? Bagong pahilot sa medyas na nakachinelas. Ang kulit na rin talaga ng medyas sa chinelas. No? Ewan ko, generation thing ba yan? Masyado na ba ako matanda? Pero hindi, bata pa si Cripply. Pero, tinira din niya yan. Prime Jimmy Santos, ang kulit lang. Tapos Mick Foley, medyas, ang ginamit na pang-atake. Daylight savings, iba na yung oras. Iba na yung takbo ng oras, parang gano'n nata. Bumenta lang ng quarantine, parang swab test, di ba? Yan, top 1 sa online class. Yan yung mga butas nung panahon ng quarantine, no? Ina-expose niya. Tsaka di sumali si Isabuhay na nag-champion. Solid na first round ni Cripply. Spatan natin ng first round ni M-Site. Sarap din ng ng sitwasyon ni M-Site na may sarili siyang liga na nire-represent na yan kailangan niyang galingan dahil para sa liga niya yun na as in may mga aspiring MC siyang tinutulungan din. Tapos ngayon nasa flip top na sila, di ba? Astig. Gusto kong gawin yon. Alam ko rin na kaya kong dalhin sa flip top kasi naman yung mga magiging solid sa magiging liga kung sakaling gumawa ako. Pero hindi ako mabattle kagaya ni M-Site. Hindi na. Putang ina mo, pa-importante ka. Dapat sa'yo nilulubog. Sa katulad mong pa-importante, hindi ka lang dapat pinapakyu, dapat sa'yo binubugbog. Tanginan to, uaw na uaw yung mga tao. Gusto niyo ng tubig? Pagbibigyan ko hilig nyo. Dahil itong putang inang pa-importanting to, gagawin ko likido. Tapos nag-Dota reference ka pa? Tangina dadapa yan. Aapakan na parang kalat sa lapag. Panis pa rin kahit normalin ko lang yung kalaban. Lakad matatag! Kanya mag-reference ng sikat sa internet, ang ina mo. Gang? Suddenly, hindi available yung mga ibang match-up. Kaya eto siya. Si Cripply. Kahit mag-ensayo pa weekly dito, Pit G, di malabong mag-Big T, ang cringy, yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Itong sumalubong sa aking hit, tatamba ka ng Big 3. Sa teknikalan at dakdakan, di makakasabay kahit pa lip sync. Kung pagiging comic, Stanley, superhuman punch na di madidisi. Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas banayad pa sa whiskey. Binagyan ka ni Arik ng shot na risky. Laklakin mo lahat hanggang madisi. Ikaw ang matutulog ngayon sa bar. Total nagpas naman ng tipsy. Simpleng panimula. Extended rhyme. Pero quotable speech. Stretching pa lang yan. Paano sobra mong rich? Sa akin walang blind spot pag ako umasinta. Di mo matrace algorithm. Di ba crypto? Mamaya sa ulo niyan sa bugang bloods, brain aneurysm. Pero lugi daw sa crowd. Kasi mga bara ko may hidden, kailangan pang isipin at yung mga tangan niya na written, di na kailangan pang ulitin.
Pag ito bumitaw ng teknikalan, may hiyawan. Samantalang ako given, putang inang buhay to. Binigyan ako ng kalabang nirarime yung magbaktol sa konduktor. Alam mo bang mukha kang tukmul doon? Ang galing. Sobrang bobo mo tumugma. Sagana nga sa flow, but still, sa idea, stagnant. Mukha lang malakas, pero yung sapak walang diin. Ano ka, stuntman? Magaling mag-freestyle, pero wala ng movement. Pag wala ng beat na parang stop dance. Tapos nagkakaroon ng fans, puro kahangin, di mo nga afford miski standard. At kapag hindi makasugat ng mga bara, may handayang pakulo. Bibitaw ng tatay ko si Plasma. Hindi naman magkadugo. Plasma. Magkadugo. It doesn't matter. Plasma, magkadugo. It doesn't matter. Huwag mo na piliting isipin. Marami pang ipuputok na bala. Red dot, ako ang tutuldok sa kada pintig nitong pinupulso ng masa. Kung akala mo ito na yung break sa karera mo, magtigil ka. Asan mga cellphone nyo? Mag-scroll na lang kayo ng mga meme, yun lang din naman sasabihin niya. Pinabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Binabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Aba punyeta, kaya walang nararating pag-usapang kilometers zero parang luneta. Pero nauuto yung crowd kahit low quality at cheap yung gamit. Marketing yun. Sobrang baba ng target, parang government project na yung budget milyon. Pwes ako naman ang mga exploit sa walang kalaban-laban at manggagamit ngayon. Kikita ako habang kinukuha ng kang nahihirapan. Ito ay poverty porn! Ano? Para sa profit? Sige, 3 rounds kitang panggigigilan sa sapak hanggang mukat bibig mag-violet. Baka sabihin, napasubo ka lang kaya walang imek, crash and roulette. Amateur na daw sila kay Ram, ngayon sila nagsibalik. Tung poser ang kulit, ngayon kami nagsipanik. May joker ka na ulit. Intense. Tangina. Ba't intense na intense kayo, pare? Ganyan ba ako ka-intense dati? Solid din. Kung meron lang akong side comment tungkol sa first round ni M-Site, minsan kasi parang ino-overcomplicate na niya. No? May mga reach na siya na punchlines. So, high risk, high reward. Yun yung ano eh. Sabihin mo yun ang downfall minsan ng high risk, high reward eh, no? Pagka pumasok, maganda, pero pag hindi pumasok, sayang talaga, di ba? Kumbaga, ramdam mo siya. Pero, ewan ko sa oras kung sino mas mahaba sa kanila. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bigyan ko 13 points yung first round ni M-Site. Props din sa first na 2 puntos na nilista ko dahil alam kong parang medyo on the spot yun. So, sa context, sa tingin ko late dumating to si Cripply. Kanya meron din gusto sabihin kanina si Arik tungkol sa, ewan ko, inuna nila. Ewan ko kung ano yun. Pero, ganun yung dating eh. Hindi sinabing diretso ni M-Site pero na-assume ko na yun eh. No? So, yung dapat binubugbog tsaka yung gagawin kong likido dahil uhaw na yung mga tao dahil yun nga, sa itsura niyan parang nga init. Kung di ako nagkakamali, ito nga event na parang hindi rin na-anticipate na magiging ganyang kainit. Kanya, yan, may hinimatay, sinabi kanina. Tas yung paikot-ikot lang sa hangin ba? Sa hangin umiikot. Ganun. Frisbee, pinuntusan ko yun. Stanley, DC, imposibleng ma-DC. Tapos mas banayad pa sa whiskey. Gusto ko yung mga ganong punchline kahit simple lang. Lagpas na ang tipsy. So, parang pinuntusan ko ang rhyming niya kasi yun nga, extra mile yung ginawa ni M-Site. Marami siyang, kumbaga siniksik niya rin talaga sa rhyming, tinadtad niya. So, yung given, pag ako given na scheme, pinuntusan ko yun. Tukmol dun. Yun, pinuntusan ko na rin kahit hindi na kahit. Wala nang kahit. Pasok yun.
Tapos stop dance, ano siya, yung stop dance naalala ko third line siya sa isang scheme, hindi siya yung pinaka punchline pero hindi ko naintindihan yung punchline dahil sinigaw ng gusto ni Mzite. Pero yung stop dance kahit third line siya, ano siya, curveball siya sa akin, pinuntusan ko yun. Tapos plasma, magkadugo, doesn't matter, parang tuloy-tuloy niyang inano yun. So okay yun. Parang luneta, kilometer zero. Medyo reach yan pero pinuntusan ko na rin. Poverty porn, alam mo yun, yan. Pero ma-appreciate mo rin yung extra effort na ginagawa ni Mzite. So talagang yun, tingin ko nakuha niya yung first 2 rounds. Spata natin yung round 2 ni Cripply. Generic yung banat mo, tang ina mo, napakawak. Yung banat mong poverty porn, pwede mong ibanat dyan sa nakablock. Generic ang putang inan to. Halatado na weak yan. Dinadama yung Facebook memes, tang ina mo, nasasaktan mo si Shernan. Ikaw lang yung kilala kong champion na yung Lakers 94. Walang pumapansin. Pinaka-cute ng 3GS. Yung fanbase mo, tol, ang cute din. Puta gamer, nag-stream. Kala yung viewers ang taas. Paanong may manonood, nilalaro mo Candy Crush? Para sa site magka-views, gumawa ng Motus Battle League. Yung pangalan sa Arabo. Simot, ginawa mong tus, pinagmukha mo pang adik yung tao. Sa flip-top nung nag-champion ka, yung premyo mo 100K. Talaga namang medyo solve. Sa Motus, pag nag-champion ka, pa-premyo mo 100 load. Naghahanap daw siya ng nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site, naghahanap ka ng pagkakakitaan. Masun ako, gago. Nasa pagligpit na sabik. Delikado ka kasi tong mason may bit-bit na karit. Sulat mong siksik tagilid. Iiwang kitang patay sa sulok, baril sa dibdib kalabit. Mason pero putang ina malaborji manutok. Anong kinalaman ni Borgie sa masonry? Hindi ako sure, no? Pero sayang ang ganda sana pero hindi ko pa si gets yung pagkakatawid niya. Laban mo kay GL ang lakas. Mumangopya ng estilo, talaga namang grabe brad. Sa grupo mo, ikaw yung big dog, pero GL copycat. Pero di na yun bago. Sa trabaho neto ni Site, kasi nga director ka, kaya normal yung copyright. Oops, may pangribat. Nasulat! Tong tarantadong MC. Paanong di magkakabars yung akusado guilty? Estilo ba ni GL pare talaga ang like mo? Anong klaseng pananaw yan? Anong klaseng site to? Saito, tae. Sa paggamit ng ganyang salita, isa ako sa illegible. Pero wanto ko laging may hook. Kaya naman incredible. Incredible hook. Yung tae mong green. Dapat na ipatulpo. Kasi pag tumata, ikabagsakan daw yung bulto. Bulto. Tubol. Ikaw ay masyusyuk sa purutain na lupito ang makabagong meta. Tawag dito train of poop. Isang veteranong tambay sa East-West. Puta, irrelevant cap. Kasi kung veterano ka, doon ka dapat sa Veterans Bank. Yayabangan mo ako ng experience. Tangina mo, bobo ka ba? Kung grabe na experience mo, hoy pok-pok, laspag ka na. Tangina, di porke taglish banat mo, malayo ating pagitan. Di porke spokening dollar ka, lalamang ka sa palitan. Porke champion, nasa tuktok, bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, taga-bundok, manalo sa akin, Himalayan! Kill! Magtataglish magdamag. Kala mo naman talagang palaban.
Eh yung grammar mo, ka-level ng I am born to be fight ni Badang. Stupid bitch. I'll use English to end my round. I'll go back to Bicol safe and sound. I will only lose when there's only one name that you can pound. Ganda, no? Ang ganda rin na sa second round niya ginawang ender yon. Parang well calculated siya para sa akin. Lakas yun. Yung second round ni Cripply, mas malakas yun sa first sa pakiramdam. Pero sa listahan ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nga, mas malakas. So, nagustuhan ko yung nasasaktan mo si Shernan sa Facebook memes. Tapos yung ang cute din. Tsaka yung Candy Crush, yung sa streaming, sa gaming. Tapos yung 100 na load, Big Dog pero GL copycat. Tas copyright. Kung paano niya nilaro. Tas yung bulto to ball. Medyo pilit yung buong idea niya na mahaba yan, sayang. Pero sa lahat ng yun, itong bulto to ball na yung pinaka natripan ko sa positioning and everything. Tapos yung Veterans Bank, kung veterano ka, di ba? Sa East-West Bank, ang galing nung kung paano niya dinala doon. Tapos tungkol sa experience, laspag ka na, spokening dollar. Tapos yung Himalayan, taga-bundok. Yan ang favorite bar ko so far ni Cripply sa battle na to. Tsaka yung You Can Found, kung paano niya ginamit. Solid na second round. Tingnan natin yung kay Emzai. O, di ba? Sabi ko sa inyo, pag ito bumitaw ng kaisa-isang teknikalan, may hiyawan. Tanginan yan. Predictable. Isa kang whack type trapper. Yung poverty porn bagay dun sa naka-black kasi nga Black Lives Matter. Tangina mga linya yan, puro lang pabida. Nag-stream ako ng Candy Crush kaya nga makulay yung mga nabubuo kong linya. Ano, yung rebat sulat? Unbelievable, bro. Tangina nyo, wag yung isisi sa akin pagka-predictable nyo. Sabi niya kila Invictus, sila daw ay nasa flip-top rooster. Rooster? So kaya pala 2 on 2 kasi may kakampi ka. Si Tupper. Rooster, Tupper. Tangina ka, meron ng Google. Loser. Dahil sa'yo, nasa baba ako ng booster. Rooster, eto ba manok nyo? Kaya pala ang liit ng utak. Tapos sa sulat lalamang. Eh alam niya nga sa tugmaan, gusto mo ng booster para matuto ka naman. So sa tandem nyo, si Topper yung seaman, tapos ikaw ang corny mo. Yun ang eksena mo doon. Itsapuerang meron na naghangad ng big fish pag ahon lumabas megalodon. Ganyan ako kalusid. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Kaya kung palawakan lang kumpara sa'yo, ako ay tubig. Uy, tubig? Ba't nag-react yung mga tao? Nagamit na yun na. Labo. Applicable kasi sa'yo, parehas ko lang kayong pinagmukhang bago. Ano, masun ka ba? Gago! Pasensya sa mga umaasang mapagtitripan ako nito. Masun ka, ako yung pader na di mo magigiba na kapag bumuhos pang konkreto. Ganyan ang construction, fluid. Yung flow mo, shit pang Poso Negro. Mapabatalo kahit sa kanta, putang ina mo, para kang tubero. Oo, tobero. At ang matalo mo ako ay pipe dream gising. Ito ang reality. Hindi lahat madadaan sa comedy, lalo na yung quality may quantity. Yung mga komedyante dito, multi-million views, ikaw ang pinakamalala. Lugi pa sa talent fee. Malamang hindi ito umabot ng 1M sa tindi mong humatak pababa. Gravity! Tapos, magnanakaw pala to. O, tangina. May ninakaw to. Ninakaw, ano? Magre-rebat ka. Di mo ko kayang imanipula. Change topic na. Wag na i-angle na magnanakaw siya. Baka ibalik mo pa.
Ano yan? Isa yan sa mga generic na pwede mong gawing kagaya niyan. Di ba? Kumbaga, pang-extend lang yan ng time sa totoo eh. Kung paano, pero na-exercise pa rin ni M-Zite yung ano niya, creativity niya kahit ganon. So, minsan hindi mo rin pwede sabihin na kapag generic, o pwede, hindi generic yung term, pero kung universal, kung pwede para kahit kaninong kalaban, hindi ibig sabihin ng whack. Kasi yun, effective yun. Nagiging generic ay isang bagay, ang material, kung fillers, yun ang generic. Fillers. Pero yan, parang universal, pwede mo sabihin ganun. Pwede mo apply kahit kanino, pero effective siya. So, yun. Sa akin, ganun ko siya tinitingnan. Parang ang generic is yung isang bar niya, katulog ng lahat ng bars niya. Alam mo yun, nothing special. Yun. Ganyan umadlib, tanga. Sulat nito, pasok sa top 5. Pwede na nga to sa high 5. No need na malaking bayad. Tapos sa YouTube, nagkakaroon ka pa ng highlights. O di ba ang hirap mapaliwanag? Highlights mapaliwanag. JM Lopez, Hip Hop Heads. Eto, Master of Crowd Control. Ano ka, head bouncer? Master nyo? Ano ka, head bouncer? Paano papaniwalaan? Niwalangang bayag na sa quarantine, maisalang ng makitaan ng kahinaan. Halimbawa, di mo ba kayang bumatel na walang binabanggit na ibang MC? Sa bagay, diyan ka lang nagkaka-hype. Parang host ng awarding, banggit pangalan kaya may sigawan, ganyang kakaparasite. Para may punchline, gagamitin, uprising. Ano na? Ganyan na lang balagi. Ako di ko kailangan yan, pangalan ko palang pambala na. Kaya nga natatangi. Yeah. Solid. Pambala na. Pantangi. Tama ba? Pantangi. Galing. Galing mo, M-Zite. Ikaw, dito ka lang dinadayo. Hindi ka pang aspakan, pang gubat. Paano pa sa Davao? Yung pagpili mo ng mga reference ang sumasalamin kung gaano ka kababaw. Dinadala ka lang ng sigaw. Kung walang sila, walang ikaw. Ang pinakamalinaw na paghahalaw, ikaw yung taing nasa ibabaw ng kalabaw na nasa pana ng langaw. Hindi mo ako kayang kengkoyin sa ganto. Tung corny, pupugutan ang ulo, malamama sa pano. Boluwang sandata ko. At kung usapan ay may presyo, tsak, mananaga ako sa ulo niya at katawan. Mananaga ako, putang ina. Solid to. Solid second round mo, M-Zite. Tangina ka. Parang nagkalasang kawatan, ito ay madali ang atian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala akong makitang dahilan. Ang drama ng dulo, wala akong makitang Thailand. Solid yan. Damn. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points, yo. Kay M-Zite. Yung Candy Crush rebut niya, ang ganda nun, puta na. Kaya mahuli mga linya. Rooster, Tupper, Poster. Pinuntasan ko yun. Matuto ka. Booster. Ang corny mo, Angkor, laro kay Tupper. Gutom ako, no? Megalodon. One line, lubid, galing. Sleeper yun, wala nag-react. Pero solid yun. Tubig. Although, nilaglag niya yung rhyme na yung line na yun, pero okay pa rin sa akin yun. Kasi, pinagmukhang bago ang galing. Gravity. Hatakin pababa. Tapos, yung tungkol niya sa nagnakaw, baka ibalik mo pa ang galing, no? Mga ano yun, 30 seconds din yun, di ba? Nagamit niya, nalagay niya. Siguro, pwede mo siyang
Yan yung mga kapag siguro wala ka nang pwedeng i-atake. Ang ganda rin gamitin eh. Effective pa rin. So, hindi mo pwede i-discredit yung mga universal talaga na material eh. Importante pa rin siya para sa akin. Pero ako lang yon kasi napapansin ko yung mga ibang MCs sa kanila, ano yun, parang minus point yun or hindi good thing yung mga gano'n. Pero sa akin, panalo yun. Pambala na, pantangi, natatangi, parang gano'n. Galing, tangina. Solid. Parang, siguro ito yung panahon na mainit si M-Zype. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya mag-construct. Ramdam mo, mainit, peak niya to, mainit talaga siya. Tapos yung babaw reference, langaw, yung sa tae langaw, gano'n. Basta ang galing. Tsaka yung mananaga ako sa presyo. Stig. Good shit, M-Zype. Sapatan natin round 3 ni Cripply. So, first 2 rounds pare, sa scorecard ko nakuha ni M-Zype. Although yun. Hindi natin alam yung time, yung difference ng haba ng oras ng dalawa. Pero basically, panalo tayo lahat. Gaya lagi sabi ni Arik. Generic talaga. Generic. Putang inang technique yan. Yung banat mong tubig, pwede mong ibanat sa electric pan. Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Damn. Meron palang issue kay Crip na gano'n dati. Joke ata yun. O issue talaga. Saludo sa lahat ng mga stepdad sa mundo. Yo. Thank you for stepping up. Kalabang ko'y sikat. Yung bars ang bigat. Grabe mag-wordplay. Isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Sa banat niyan may sodium. Putang ina. Cell. Putang. Electrolytes. Bangis mo na MC. Mahiya ka sa'y, tang ina mo, tinigilan na nga yan ni Flick G. Hoy, late bloomer. Natuto ka lang mag-wordplay, kala mo bagong estilo yan? Sobrang late, kanina niya lang, nalaman patay na si Rico yan. Bago mag-pandemic, talunan to. Ako patuloy sa arangkada. Kung nakasalubong ko to si Gilagid, sugat-sugat to tila merong gingival hyperplasia. Ano mo? Ginugil ko lang yung ginaya kita. Kaya wag ka mag-astang nasa top man. Fuck Google, ako ay hayop mag-isip, malatarasan, supot yung bago mong version. Hindi ka technical porque salita mo may jargon, isa kang Flick G na carbon. Na kopya style, di yung galing, parang makagago kisargon. Bang! Tangina. Debut battle ko kay Invictus, sabi ko, nagsulat ka sa libro kaya resulta pahina. Sabi niya kay Plasma, para kang libro kasi pahina ka ng pahina. Uy. Laban ko kay Range, sabi ko, kahit ikaw pa ay si Range, malabo kang makatusok. Sabi niya kay J-Block, di aabot sa operating room ng doktor, parang si Range sa ospital. Uy. Galing niya! Ako'y nakakahalata na. Putang ina mo, M-Site, magnanakaw ka ng asawa! Yung asawa mo na single mom, puta mo ka siyang single dad. Pag nakagrupo ko siya sa gang, tatawagin ko siyang Brad.
Ako si Cripply, unpredictable galaw, di mo alam gagawin ko. Tipong pag nag-threesome tayo ng asawa mo, ikaw yung kakantutin ko. Hindi mo ako mahuhulaan. Hanggang sa ikaw ay mabad trip, magkakanvas ako sa gat bars, tas bibiling ko puro hype beat. Yayayain kita ng collab. Gagawa natin ng music video. Pagsusuotin kita ng puro pink kasi jingle ni Robredo. Unpredictable, kaya itong idol nyo, kawawa sa akin. Pati sila di mahulaan kung paano kawawa sa akin. Binuhat ka ni Shernan, alam mo yan. Kaya nung 2x2, umabante. Nung zoning with Manda B, si Manda pa mas kuminang, pre. Di lalamang tumbobong to. Bars mo'y hindi dominante. Tulad ng karir mo sa 2-on-2, sapaw kapag may komedyante. Isa kang walang humor support, panay generic nak ng puta. Kalakasan to ng bagyo, bakit ka lumabas sa kuta? Kung pabigatan, Diyos mio, nang wawasak sa akin ng sobra. Parang si Crazy Mix sa mio, nakaangka si Luxuria. Sabi na ito kay Luxuria, banat ko pang playboy, kada beat may rabbit. Sir Smaglas, banat niya daw pang playboy, kada beat may rabbit. Kada beat may rabbit. Tai-tai bars tong gagong to, mukhang kada brief may magic. Yan, bars pa more. Yan ang napapala. Magician naglabas ng rabbit, meaning biglang nawawala. Gumawa ng history. Champion sa lahat, kaya naman naging well-known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Lumaki ulo neto ni Bobo. Sa palabas nag-aasta na king. Tong gagong to, astang Vic Soto. Kaya dapat sapulin. Vic Soto, dapat sapulin. Botang inang mo! Di tayo magkaantas. Ako sa'yo'y makakalampas. Magpapatalo lang ako kapag nag-group hug si Arik Akata Aklas. Lakas din, puta. Ngayon, kanino sa... Tsaka, shoutout kay Cripply, ganda ng shirt. X-Men ba yan, puta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fuck! 13. Round 3 ni Cripply. Yung Flake G niya na... tumigil lang nga si Flake G dyan. Parang ganon. Tapos yung... Ngayon lang niya nalaman na matay si Rico yan. Tapos ginaya kita. Tapos yung hayop umasta, parang Tarzan ata, parang gano'n eh. Tapos yung pag-expose niya ng linya, no, ng line bite, ewan ko kung gaano katotoo yun, pero fuck. Diba? Masyadong coincidental. So, ewan ko. Akusasyon na yan, kanya ayaw kong sabihin na totoo o hindi. Hindi ko alam. Dahil si M-Zite na lang makakaalam niyan kung totoo, pero ang gandang silip ni Cripply yun dahil, diba, kalain mo nga naman. Diba? Nakita niya yun. Pinag-aralan niya ng gusto si M-Zite. At shoutout kay Cripply, naalala niya yung mga material niya dahil puta ako hindi ko talaga maalala karamihan ng mga nasulat ko. Parang naalala ko may nag-comment kanina tungkol dun sa wala akong maalala na may pustahan na sinabi niya, kalokohan naman yan na hindi mo naaalala, ganun. Parang tangina mo, mas alam mo pa ba sa akin kung ano naaalala ko at hindi. Diba? At pangalawa ko, wala ako naaalala, hindi ba ibig sabihin na posibleng hindi siya nangyari? Diba? Tanginang yan. Alam mo, minsan mahirap din may pag-usap sa tanga. So, yung Brad, kung paano niya ginamit, yung kung kagang ko siya, tatawagin ko siyang Brad. Tapos yung sa threesome, tsaka yung hype beat, ang galing. Tapos yung Mio, Crazy Mix, tsaka Luxuria. Kada brief may magic. Alam mo yun, walang sense, pero gets mo yung context. UG sa cellphone, Burado History, Vic Soto, Sapulin, medyo pilit,
hindi super wow, pero enough siya para maging puntos, tingin ko. Tsaka yung ender, ang galing no inisip. So, 13 si Cripply, round 3. Tingnan natin kung makukuha niya to round na to sa... Tingnan natin kay MZ. Tangina mga bara yan, low level. Ayun na ba yung highest? Sa pulin, binanat niyan ni H kay Jeram sa Tites. O, tapos ako pagbibintangan mo, na nagnanakaw ng mga linya mo rito, putang ina mo, kung di pa nga kita nakalaban, di ko malalamang MC ka dito. Ang ganda rebat nun. Kaya wag mo akong pangunahan sa pagiging tatay ko, tangina ka. Hindi ko na sila kailangang ibalik, kaya ko silang buhayin mag-isa. Tangina mo, pepersonalin mo pa ako, panis ka sa akin. Di ko dadamay asawa mo, tangina ba't ko siya titirahin? Ganda. O round 3, freestyle na lang, game? Ubus daw ang 3G dahil siya ay heavy user ng data. Wow! Wala kang ang gigs. Okay ka pa? Wala kayong pinagkaiba ni... na pag nag-wordplay, tanga! Nino. Pero kung sulatan, hindi lang pang Oslot, pang Apocalypse ang aking sobrang dala. Walang katapusang 3JS pa ba? Tanga, nasa boss stage ka na! Kaya kung gusto mong mang-call out at magpasaring, wag naman yung chapitol. Ito walang patid ang mga line sa kada ring, naka-unlicol. For daw sila ng Bicol, bakit di ka flexible? At pag-usapang magaling, invisible. Andyan pa rin, walang apoy, walang dating, paano naging Fantastic Four? Pero sa Bicol MCs, top tier kahit below minimum. How? Kasi nga provincial rate. So in summary, ganyan naka-negative ang South. Para kang Cartesian plane. Now I'm healthy living, pero pasok pa rin sa bar parang legal age. Pero kung bar fight, want to sawang give and take hanggang itong kabib maging gulay na parang vegan steak. Unpredictable galawan mo. Kaso aking laser focus ay on-site, malahok ay. Yung mga suntok ay di mapopursi kahit ng four-eyed. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa, it's all right. Dikit-dikit ang punch. Ang ganda yung all right na yan. Di ka makatikim ng kaliwa, pero all right. Pero narinig ko na yan sa isang foreign league dati. So, pupuntusan ko ba o hindi? Hindi na siguro. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa, it's all right. Dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes, bugbog sarado. Anong close fight? Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinaka-creative mo na linya tungkol pa sa titi ni Enigma. Puro ka low blows. Nahahanapan pa rin ang butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bars o bars over jokes. I'm the best of both worlds. Kaya kong mag-apoy kung kailan ko gusto. Ikaw, nakakapasa ka lang ng apoy pag may kasindihan. Ang layo ng pagitan ng karera natin para masabi na dikdikan. Ang layo ng karera natin para masabi na dikdikan. Hindi porkit flap trip, ematic, top tier na. Mahiya ka nga sa mga pandikdikan. Sa listahan at sa dami ng mga promising, wala ka pa sa kalingkingan. Ano, nakakatawa pa ba? Na nandito ka lang dahil kailangan may Bicol represent kasi ahon? Ano? Nakakatawa pa ba na pumayag lang akong makalaban ka dahil di daw available yung ibang champion? Oo, nakakatawa ka. Yung hinain ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. 6 years ka na dito. Ang laking insulto sa akin na makalaban ka kung kada battle ang goal mo lang manalo. Hindi ka deserving sa gantong performance. Sadyang ganito na talaga ako. Pero kung hanggang ganyan na lang ang kaya mong ipakita sa tao, magkusa ka na mag-quit, bigyan mo ng chance yung mga bago.
Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nakuha talaga ni Cripley lahat ng rounds, no? 14 points. Closest nila yung third round. Munti ka na kay Cripley yun. Si MZite. Si MZite nakakuha ng 3 rounds. So, yung Sapulin Rebat, solid, galing. Di ko malalaman na MC ka, parang ganyan. Hindi kita nakalaban. Kaya ko sila buhayin mag-isa. Tsaka bakit ko siya titirahin? Yun, ang ganda ng layers nun, no? So, yung 4 na yun, Rebat pa lang yun. So, peak MZite talaga to. Tapos wala kang gigs yung pagdating sa 3GS, parang ganyan. Tapos Unli Call, tapos yung dating, umaapoy dating, Fantastic Four, medyo reach pero pinuntusan ko pa rin. Tapos Four-Eyed, nakalimutan ko na kung paano nyo sinetup yun pero effective yun tingin ko. Close Fight, Bugbog Sarado, Low Blows, Best of Both Worlds. Tapos yung Allergic Reaction, astig yun. Sadyang ganito talaga ako. Ang ganda yung mga patapos niya. Tsaka bigyan ng chance mga bago, no? So, ano talaga, seryoso si MZite dito. So, nakuha niya. Tingnan natin sabihin ng judges. Ito, hindi ko to opinion, ha. Ayon to sa listahan. Kumbaga nililista ko yung mga strong points nila. At, hindi masyado sa preference ko. Sinasabi ko sa inyo na pinaka-paborito ko yung isa sa mga pinaka-nagustuhan ko yung Himalayan. Alam ko kay Cripley yun. Yun, sa kanya yun. Pero sa dami na nalista ko na enough strength para maging puntos, mas marami talaga yung kay MZite. Tas yun nga, para lang alam nyo, hindi ko nag-factor in yung oras. So, malaking bagay yung oras sa totoo para timbangin ang rounds ng magkalaban eh, 'di ba? Lagi rin namin sinasabi yun eh. Dahil ang 4-minute round na isang tao, definitely mas magtutunog malakas sa 2-minute round ng kalaban, 'di ba? Pero yun siya eh. Kumbaga parang kagaya niyan, mababalik na naman tayo. Sino ba may responsibilidad sa oras? Flip top o MCs? Diba? Sa tingin ko MCs kasi. Dahil MCs na nagpe-prepare. So, nagpe-prepare ka ng material. So, sana maging mas responsible yung MCs. Pakita nyo na kaya nyo sumabay sa tamang oras. Diba? Dahil doon talaga kayo magaling. Pero pareha sila lagpas eh. Pero hindi natin alam kung sino mas mahaba. Pero kung lahat tayo sumusunod sa oras, mas umaangat kung sino yung dapat umangat. Definitely yan. So, yun. At nga pala, kahit sabihin mong, syempre, nililista ko base sa narinig ko, opinion ko lang din to. Bilang isang tao, isang boto kung sakali. Kung judge ako dyan, malamang iba yung judging ko, hindi ko alam. Pero, sa pag-judge ko ngayon na naglilista lang na malalakas na linya ng bawat isa, ganito yung resulta. So, wag nyo akong questionin dahil bakit ganyan, bakit ganon. Pinaparod ko lang din at ina-appreciate ko lang din yung husay ng parehas na to, di ba? So, saludo kay MZite, saludo kay Cripley. Tingnan natin sabihin ng judges. Flip top round 13, Cripley versus MZite. Mag-iayos pang beses para sa inyo lahat at para sa kanil pa rin. Ang boto ng urado, 4-1. Magigay para kay MZite. Well deserved. Actually, kahit sino naman sa kanila manalo, Salamat kay Enigma. parehas solid. Salamat kay Cripley. Salamat sa mga tao na naghintay, mga nagtsatsaga. Shoutout sa Motos Battle League. Crown Manila, collaboration namin. Flip top bago design. Salamat sa inyo. Marshall, ako lang yung bumoto kay Cripley. Pakiramdam ko, sobrang dikit lang yung laban. Pero mas na-absorb yung ni Cripley, yung material na sa first 2 rounds. Third round, clear na kay MZite yun. Binato ko si Cripley sa first 2 rounds, pero mas dikit lang talaga eh. Pero Cripley, MZite, Cripley to Harlem, bilang ko lang, binoto ko si MZite. Una-una, yung punto nila, si
M-Site, ang lupit ng association niya ng punto niya. Unlike naman kay Clipley na ganito yung punto, biglang mababandom yung punchline. So, sa akin, mas naging yung effective yung kay M-Site. Although hindi ganun kalakas yung reaction, pero kung hihimayin mo, mas malalim yung punto niya. Plus, yung rebuttals, rebuttals ang nagpa-game over dun. All 3 rounds na rebuttals, decide ng inaalalakas, Kaya binigay ko kay M-Site. Shout out, Aten Potato. Guys, ang binoto ko ay si M-Site. M-Site, yung performance si Cripply, grabe rin. Para sa akin, yung rounds ni M-Site mas tahi. Yung mga punto niya magkakaduktong. Versus naman si Cripply, nakaka-surprise yung mga punchline niya. Sobrang solid. Ang random, alam mo yun, bigla na lang out of nowhere, caught off guard ka ng mga punchlines niya. Para sa akin, yung performance, pares lang, nagkatalo lang sa rebuttal. Ang ganda ng rebuttal ni Cripply doon sa ibalik yung stepdaughter. Kung hindi yun na-rebut ni M-Site, baka Cripply pa ako. Pero suwabe yung rebuttal ni M-Site doon. And yun yung pinupunto ko sa mga iba kong judgment. Kung ano yung strongest punchline ng kalaban, dapat ma-rebut mo yun. Pag nagawa mo yun, binoto ko si M-Site. Hindi ko na pahabain kasi sobrang init. Round 1, round 2, medyo dikitan eh. Siguro ang nilamang Nakita ko rin may Don Pao versus Zaki pala, no? Hindi ko pa napapanood yan. Dapat ko bang panoorin? Mahirap kasi gawin yun eh. Kumbaga, ititigil mo yung rhythm mo din. Sasalpa nga ng on the spot na mga nag-isip ng pangbalik. Tapos yun, ni M-Site na round, yung round 3. Tulad niya nung sabi ni Shay, nabalik niya yung pinambasag sa kanya ni Cripply. Tungkol sa stepdaughter, nabalik ni Site. So, yun, ang boto kay M-Site, pero props kay Cripply. Magaling na bata yan. Abangan niyo yung mga susunod na laban. Yo, isa ko sa bumoto kay Cripply, kay M-Site. Congrats pala kay M-Site. At congrats din kay Cripply pa dahil para sa akin, isa to sa mga pinaka-best performance niya na napanood ko. Congrats sa kanilang dalawa. Sa akin nung round 1, parehas naman silang effective. Pero binigay ko yun kay M-Site dahil para sa akin mas lamang siya sa content. Doon, in-establish nilang dalawa sa round 1 yung style nila. Actually, talagang style clash nga rin yung pamamaraan nila kung paano sila mag-wordplay. Kasi si Cripply, mga out of nowhere yung mga punchlines niya, mga wordplay niya na ginagamit. Hindi akma dun sa setup. Samantalang si M-Site naman, pag nag-wordplay siya, sobrang konektado lahat. So, para sa akin, mas mahirap din gawin yun. So, binigay ko yung kay M-Site round 1. Sa round 2, nanatili pa rin si M-Site dun sa station dun sa style niya. Para sa akin, mas naging effective naman dun si Cripply sa style niya na yun. Lalo na yung nagba-burst din siya ng pero sprinkle lang katulad ng Himalayan. Konti lang pero natatandaan din ng tao. Katulad ng kanina nung binalat niya yung Himalayan. Tawag ko sa'yo, tingin ko sa'yo taga-bundok, kaya manalo ka sa akin, Himalayan. So, sobrang swabe lang noon. Sa rebuttals naman, pagdating dun sa second round, binigay ko yung kay Cripply. Sa rebuttals naman, pagdating dun sa third round, dun sa stepdaughter. Nung una, para sa akin din talaga, ibibigay ko na dapat yung kay Cripply dahil sobrang lakas talaga nun. Isa talaga sa mga kumuha ng moment yon. Pero nung na-rebut yun na M-Site, isa nagbigay ng isang malaking factor kung ba't nakuha ni M-Site yung round 3. Tapos maganda rin nung nung panapos niya. Yung round ender niya hindi usually na punchline na pero ang ganda ng punto, ang ganda ng mensahe. Sobrang solid. Congrats sa inyong dalawa, Cripply, M-Site. Yeah! Congrats sa parehas. Sobrang solid na battle. Parang tingin ko wala round talaga 1, natalo round 2 mas effective ako sa tingin ko lang. Pero sa round 3 mas lumamang dun si M-Site na feeling ko naging factor sa judging kaya nakuha niya yung panalo. Tingin ko. Sanay akong underdog king ina mo. Past battles ko yung patunay. Kung palaliman to todo ko, irerekta kita sa hukay. Mapapasakin yung trono mo. Tung contender mas mahusay. Ako yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay. Hindi pala X-Men yung shirt. Akala ko X-Men. Ako sa akin, parang
sa akin parang satisfied ako eh. Kasi sobrang solid ng pinakita ni Crip. At para sa akin yun yung best na performance niya sa lahat ng battle niya. Yung talagang punchline niya na talagang talagang nasa timing, alam mo yun, parang alam niya kung kailan niya bibitawan yung punchline niya na malakas, alam niya kung saan dapat ipwesto yun, yung mga ganun. Kaya para makapag-prepare ako sa rebuttal, which is para sa akin isa yun sa mga kailangan kong gawin, lalo na kapag ang kalaban ko ay may malakas ang crowd control, kasi automatic kapag kalaban mo malakas ang crowd control, malakas kumuha ng momentum yan, at yung rebuttal yung kayang bumawi ng momentum na yon, kaya kailangan kong pagtuunan yon. At para magawa ko yon, kailangan 100% kabisado ko yung sulat ko. Yeah. Hindi mo ako kayang kengkoyin sa ganto. Tung corny, pupugutan ang ulo, malamama sa pano. Boluwang sandata ko, at kung usapan ay may presyo, tsak, mananaga ako sa ulo niya at katawan, parang nagkalasang kawatan. Ito ay madali ang hatian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala akong makitang dahilan. Ngayon, wala na akong plano. Yun lang. Wala na talaga akong plano. Ayun, syempre, babalik ako sa music. Siguro next battle ko, baka ahon na. Syempre, yung pinapatakbo kong liga, Motus Battle League, sana supportahan nyo yan. Pedestal tournament namin, ikalawang tournament namin, this 2023, sana supportahan nyo yun. Syempre, Godbars Clothing, yan. Meron akong shop ngayon sa Bacoor, Cavite. Sa tapat lang kami ng SM Bacoor. Flip Top collab ng Godbars tsaka ng Flip Top representing Pasig, yan, sana supportahan nyo rin yun. Ako pala, ilalabas ko na yung album ko, sigurado na ako dahil ahon na ako susunod na laban, so magpo-focus ako sa music tsaka dun sa Motus Battle League at negosyo. Yun muna. Sa mga nanonood sa akin, yun, manood lang kayo kasi yun, gusto kong pasahin lang kayo at yun lang naman yung mission ko talaga. So, yun, salamat sa panonood. Peace! Maraming salamat sa mga nakasuporta pa rin sa akin, sa mga naniniwala at naniniwala pa rin na hanggang ngayon ay kaya ko pa. Para sa akin, isa sa malaking gasolina yan para magpatuloy ako sa ginagawa ko ngayon. Syempre para ibigay lagi lahat kada sampa ng entablado, at syempre para sa battle rap, pare. Yeah, so sana rin mag-guest ko si M-Zite sa PNP. Gusto ko bago ko mag-review ng Motus mag-guest ko muna si M-Zite sa PNP. Gusto ko rin siya makakwentuhan. So, M-Zite, sana mag-guest din kita. Sana umabot sa'yo to, yo. Kwentuhan tayo. At, yun, doon ako magpapaalam na magre-review ako ng Motus Battles, yo. So, yun. Salamat sa lahat na nanood. At, magkita ulit tayo. Siguro sunod na upload ko, sunod na review ko, yung Ruffian versus JD na, tingin ko yun na, parang hinog na. So lalaruin ko rin mga bagong battles tsaka mga lumang battles. Tingin lang ako, kagaya nito, mga nalagpasan kong ganyan. So lalaruin ko yung bago tsaka luma. Yun, salamat at peace, pare.